Hello mga kananay! Dito nga sa video na to ay gusto kong i-share ang mga ganap namin sa Baguio. At kahit walang nagtatanong ay basta gusto kong i-share ko lang. Bale, ito nga pala yung second day namin ngayon at medyo marami kaming itinerary. Maaga pa lang ay nag-prepare na kami ng aming sarili. Ako naman ay nagplansya na ng buhok, nag-skincare dahil nung gabi pa lang ay naligo na ako para maputuyo ko na itong aking buhok. At pagkatapos naman ay bumaba na kami sa restaurant para mag-breakfast. Dito nga pala sa napuntahan naming hotel ay meron na siyang free breakfast. Ikaw na lang mamimili kung gusto mo ng spam, hotdog o itong grilled chicken. At ang nagustuhan naming kainin ngayong breakfast ay itong grilled chicken. Okay naman siya, masarap, pwede na. At sulit na rin dahil ang akala ko kasi nung binook ko to ay wala siyang kasamang breakfast. Buti na lang at meron. At kaya pala dito ko napili dito sa hotel na to dahil walking distance lang to sa pupuntahan naming eskwelahan ng anak ko. At eto na nga, andito na tayo sa University of the Philippines, Baguio! Alam nyo po, hindi ko alam kung OA lang talaga akong nanay pero tuwang-tuwa at proud na proud talaga ako dito sa anak ko dahil nakapasa siya dito sa Universidad ng Pilipinas at bonus na rin na sa Baguio pa. Alam nyo dati, pangarap ko rin tong eskwelahan na to pero hindi kinaya ng utak ko eh. Pero buti na lang na ang pangarap ko ay tinupad ng anak ko. Wow! At nung andito na nga kami sa loob ay hinayaan ko na siya nang mag-asikaso ng enrollment niya. Kasi malaki na siya, kaya niya na yon. Mabilis lang naman ang proseso at hindi naman ganun kahaba ang pila at tsak yakang niya na yon. Habang ako naman ay naghihintay dito sa kantin at nagti-tiktok din. At fast forward, after 2 hours kung paghihintay ay natapos na rin siya. At ang next itinerary naman namin ay puntahan itong dorm kung sakasakaling titiran niya. At yun na nga, hinanap namin tong dorm na to using Google Maps. Abi, ang tinuturo ba naman sa amin yung saradong daan, yung pala ay hindi updated sa Google Maps itong location nito. Kaya nagpaikot-ikot pa kami. Kung mailalarawan ko lang yung daan, maraming paakyat, tapos pababa. Hay nako, kundi nga lang masarap ang panahon dito sa Baguio, ay nako, magi-give up na talaga ako. At eto na nga, finally ay nakita na namin yung dorm niya. Mabait yung may-ari ng dorm niya, Ate Virgie ang pangalan niya. At tinur niya kami around dito sa sakasakaling magiging dorm niya. At alam nyo ba, merong ganito, meron ano ba tawag dito? May rooftop at parang asarap-sarap bang magsanggupsal dito dahil malamig ang panahon. At parang naiibigan na nga ng anak ko dito dahil sa bukod sa masarap or cozy yung place ay puro UP students pa sila dito. Plus bonus na mabait pa si Ate Virgie. Lahat ng rules and regulation ay in-explain na ng may-ari at pati na rin ang mga do's and don'ts. So ako naman bilang nanay ay parang kampante na rin ako na dito na lang din tumira ang anak ko. Pero syempre, gaya nga ng pinunta namin dito, ang sabi namin ay magtitingin-tingin pa kami ng ibang apartment at kung talagang hindi namin magustuhan yung iba ay eto na talaga ang final. At yun, nagpaalam na nga kami at paalis na rin kami at hindi na kinaya ng powers namin ang paglalakad dahil masyadong matarik itong lugar na to kaya pumara na ako ng taxi para naman mahaghatid sa amin doon sa aming kakainan. Kung di ko nga nakakalimutan, parang ang binayad ko dito sa taxi namin ay 150 mula dito sa Military Cut-Off Road hanggang doon sa Balahaja Slaughterhouse. At hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik. Sabi ko, tara na, pagod na ako at gutom na rin. Kaya okay lang, sige, go na tayo, sakay na tayo dito. At Diyos ko, tama nga pala yung desisyon namin na mag-taxi dahil hindi namin kakayanin kung maglalakad kami. At nandito na nga kami sa Balahaja, ang sikat na kainan dito sa Slaughterhouse. Pag pupunta kayo ng Baguio ay highly recommended na dito kayo kumain kasi bukod sa masarap na ang mga pagkain at naku talaga nga naman hindi mo pagsisisihan. Buti na nga lang pagpasok namin ay meron na kami kagad na pwestuhan kasi usually talaga ang daming tao dito. At ang mga in-order namin ay ito, nag-order ako ng bulalo,
bakareta at kay Waki naman ay inihaw na may blood sauce. Ayun na nga, para sa ating mga taga Bulacan, hindi tayo familiar dito sa inihaw na ididip mo siya sa blood sauce. At eto na nga, kain na tayo. Ang una kong sinimulan, itong kanilang bulalo. Grabe, alam mo yung lasa ng sabaw niya. Lasang-lasa mo talaga yung linamnam ng baka, yung pagkasebo niya, itong gulay na pechay bagyo, malutong, manamis-namis. At ang lambot ng laman niya talaga. Makikita mo rin na lumulutang-lutang yung mga yung bone marrow. Woo! At sumunod naman itong bakareta. Dito sa bakareta wala ring tapon, Grabe, ang lambot. Ang sarap ng pagkakatimpla niya. Hindi siya maalat. Lasang-lasa mo yung sauce niya. Parang lasang-lasa ko yung tomato sauce. Tapos ang linis ng pagkakaluto. Sakto lang din at hindi siya maalat, kaya gumawa na rin ako ng sausawan na patis, kalamansi at sili. Grabe talaga. At sumunod naman ay tinikman ko tong in-order ni Waki na inihaw na lempo with blood sauce. Alam mo yung hindi mo akalain na pwede rin palang i-pair tong dugo ng baboy dito sa inihaw natin lempo, kasi usually 'di ba pag dugo ang ginagawa lang natin dinuguan, batchoy, ganon. Pero dito pala sa Baguio ay ginagawa nila itong sauce. At yun na nga, sa tuwing pumupunta ako sa Baguio, dito ko talaga gustong kumain at talagang highly recommended ang lugar na to. Talagang babalik-balikan. At syempre, sa sobrang pagkabusog mo, sa sarap ng kinain mo, ay maghahanap ka ng dessert, maghahanap ka ng matamis. Kaya itodo na natin to. At dito nga kami bumalik ulit sa SM Baguio. Dito kami magde-dessert sa Viscos. Nung gabi nga pala ay nanggaling na kami dito kasi itong SM Baguio ay walking distance lang din sa UP at walking distance lang din doon sa tinitirhan namin. So, di ba nga masarap maglakad-lakad dito? So, mula doon sa slaughterhouse, papunta dito sa SM Baguio ay nilakad lang din namin. Ang in-order ko ay strawberry shortcake at cafe americano, habang si Waki naman ay macarons na parang ang flavor niya yata ay chocolate kasi ganun yung kulay, tsaka tea. At eto na nga, habang sarap na sarap kaming kumain ay biglang yumanig. Ayun, first time ko nga makaranas ng lindol dito sa Baguio. At pagkatapos nga nun, pinalabas kami ng guard for our safety. At eto nga mga huling ganap bago mangyari ang paglindol. But awa ng Diyos ay safe naman kaming lahat. At fast forward, nung gabi naman ay inuman. Ang saya-saya nung gabi na yan. Puro kami tawanan, kwentuhan, at kung sino-sinong pinag-uusapan. Ang sarap tumagay ng malamig na beer, tapos ganito yung view. Sabay ang lamig pa ng hangin. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!